Ito si Amanda Taylor at tinawag siyang selfie killer. Bakit siya tinawag ng ganon? Mag-backstory muna tayo. Siya si Rex, asawa siya ni Amanda at sobra-sobra silang in love sa isa't isa. Magkasundo sila sa lahat halos na mga bagay kahit pa ito ay dark at gory. Tapos, ito naman si Charles, ang tatay ni Rex at father-in-law ni Amanda. Ang mag-asawang Amanda at Rex ay mahilig sa mga crime stories at hindi lang ang panonood ng mga crimes ang gusto nilang dalawa dahil pangarap nilang mag-asawa na balang araw ay maging isang serial K. Kung ang iba ay pangarap makatapos ng pag-aaral, pangarap yumaman o pangarap maging pogi o sexy, itong dalawang to ang nais at fantasy nilang mag-asawa ay maging ganap ng mga serial K. Pero bago pa nila matupad ang kanilang twisted na pangarap at fantasy, ay nagpatiwakal si Rex ng kanyang sarili noong 2014. Ayon sa balita, nangyari ito dahil sa matinding dependency ni Rex sa drugs na opioid. Nang malaman iyon ni Amanda ay labis siyang nasaktan at sinisi niya ang tatay ni Rex na si Charles dahil konsentidor umano ito. Kung hindi daw binibigyan ni Charles ng pera si Rex ay baka buhay pa daw ito at hindi nalulung sa drugs. So fast forward muna tayo. Lumipas lamang ilang buwan ay nakaharap na ng bagong boyfriend si Amanda at kapareho din niya ito ng pangarap. Siya si Sean. So parang soulmate ang datingan nilang dalawa. Kaya dito, nadugtungan na ang mga pantasya ni Amanda na maghasik ng kasamaan sa kapwa dahil meron na siyang partner in crime ulit. At sa sobrang in love si Sean kay Amanda ay gagawin niya ang kahit ano para lang ma-impress at mahalin siya nito. Sinabi ni Sean kay Amanda na isa siyang ex-Special Force Navy at ilan na ang kanyang napaslang noon nung siya ay nasa combat. Ang mga kwentong pagpaslang at paghahasik ng masama ang madalas nilang pag-usapan ni Amanda. Well, obviously, sinabi ni Sean ang mga bagay na ito para mas magkaroon ng interes sa kanya si Amanda. Pero ang totoo ay totally opposite sa tunay na pagkatao ni Sean. Dahil base sa investigasyon ng pulis na ito, ay hindi siya katulad ni Rex na mahilig sa mga crime. Si Sean ay mahiyain at reserve sa tunay na buhay. Hindi totoo na siya ay isang member dati ng Special Force Navy at walang katotohanan na nakapaslang na siya ng tao. Nagpanggap lang si Sean kay Amanda upang mapagbigyan ang matinding obsesyon ni Amanda sa pagiging masama para hindi sila maghiwalay at para maisip ni Amanda na pareho sila ng mindset na magkatulad silang dalawa na may pagnanasa na makasakit ng kapwa. Sad to say, sinakatuparan ni Amanda ang kanyang pagnanasa na manakit at ang kanyang tinarget ay walang iba kundi si Charles. Galit si Amanda kay Charles dahil sa kanyang pananaw kung hindi binibigyan ni Charles ang kanyang anak na si Rex ng pera, ay baka buhay pa ito at hindi nalunod sa pinagbabawal na gamot at baka magkasama pa silang dalawa sana ngayon ni Amanda. Dahil sa galit na ito, si Amanda at si Sean, ang kanyang partner in crime ay premeditatedly ay pinlano nila ang kanilang gagawin. Nagnakaw sila ng mga armas sa iba nilang mga kamag-anak at nag-drive. At noong April 4, 2015, nag-drive sila papunta sa bahay ni Charles at saktong 3:27 p.m. ang mga numero sa birthday ni Rex at Amanda, ito ang kanilang special numbers, 327. Ito din ang oras na sinimulan ng dalawa na atakihin ang kawawang matanda. Si Sean ay dinagana ng ulo ni Charles upang hindi ito makagalaw, habang si Amanda naman ay gamit ng isang patalim, sinaktan niya si Charles ng paulit-ulit at ayon sa record, 31 times ang stabs na nakuha ni Charles mula kay Amanda. Matapos nito, kinuha ni Amanda ang kanyang cellphone at hawak ang ginamit niyang patalim. Nakakakilabot na nag-selfie si Amanda at nakangiti na nag-post sa tabi ni Charles at sinend ni Amanda ang kanyang selfie sa isang crime blogger. Nang matanggap ni crime blogger ang masamang selfie ni Amanda, ay namuya siya dito at tumawag ito kagad sa mga pulis. Sa mga oras na iyon, nalaman na ng mga otoridad ang malagim na sinapit ni Charles at agad pumunta sa bahay ng crime scene. Matapos ang nagawa ng dalawa, sakay ng kanilang sasakyan ay nag-drive sila papuntang Tennessee at nag-check-in nung gabi. Kinabukasan, sinabi ni Amanda kay Sean ang plano niyang masama.
Sinabi nito na randomly ay maghahasik daw sila ng pananakit sa ibang tao. Masaktan kung sino ang masasaktan ay wala itong pakialam. Pero sa oras na iyon ay umaatras na si Sean at sinabi na magtago na lang silang dalawa at maglilow dahil malamang mainit sila ngayon sa mga pulis dahil sa nagawa nila kay Charles. Pero nakinig ba si Amanda? Siyempre hindi, kaya kinabukasan ay nag-drive silang dalawa at nagpunta sa isang parkway. Doon nakita ni Amanda ang dalawang babae at sinabi niya kay Sean ang kanilang plano. Uutuin at hihikayatin niya ang dalawang babae na pumunta sa kanilang sasakyan at pag mangyari iyon ay pagnanakawan nila ang dalawang babae. Pag nakuha na daw nila ang mga pera at gamit ng dalawa, ang sumunod na instruction ni Amanda kay Sean ay gamitin ang kanilang armas sa dalawang babae at paputukan niya ang mga ito para mawalan ng buhay. Pero nang madala na ni Amanda ang dalawang babae ay hindi ginawa ni Sean ang plano. Nakaalis naman ang dalawang babae at hindi nasaktan sa pangyayari. Samantala, galit na umalis si Amanda sa lugar ng insidente kasama si Sean sakay ng kanilang vehicle. Hindi pa sila nakakalayo ay inihinto ni Amanda ang sasakyan. Dala ang kanyang armas, bumaba si Amanda at naglakad papuntang passenger seat. Nung nasa tapat na siya ni Sean ay tinutok niya ang kanyang armas dito at walang ginawa si Sean kung hindi pumikit ng mga mata. Sa mga oras na iyon ay napansin ni Amanda ang isang jogger at bigla niya itong pinaputukan. Mabuti hindi ito tinamaan. Ang malakas na alingaw-ngaw ng putok ng armas ni Taylor ay gumising sa diwa ni Sean at tumayo sa kanyang kinaupuan pero huli na ang lahat. Sinabi ni Amanda na bago ka mawala sa mundong ito, gusto ko malaman mo na ginamit lang kita at sana tuluyan ka ng masawi. At pinutok ni Amanda ang kanyang armas sa kanyang muka at nang bumulagta si Sean ay iniwan niya ito ng nakahandusay sa kalsada habang nag-aagaw buhay at saka tumakas sa lugar. Natunton ng mga pulis ang kinaroroonan ni Sean at agad siyang dinala sa ospital. Alam din nila kung nasan si Amanda at gamit ang spikes ay napahinto nila ang sinasakyan nito at sa pilitan hinila ng mga pulis si Amanda sa bintana ng driver's seat ng sasakyan. Siyempre, inaresto at kinulong nila si Amanda. Hindi niya tinanggi ang krimen na ginawa at diniin niya na gumamit siya ng patalim para maramdaman daw ni Charles ang sakit na naramdaman ni Amanda nang mawala si Rex. Sa isang twist of fate ay hindi nasawi si Sean at nakarecover siya ng walang permanenteng damage sa kanyang muka at katawan. Nakasuhan din siya, inaresto at kinulong matapos makalabas ng hospital. Nagsisisi sa kanyang nagawa na nag-plead ng guilty si Sean sa kasong first degree at nasentensyahan ng 60 years, suspended in 41 years imprisonment. November 2015, sa loob lamang ng 30 minutes ay nakapag-decide na ang jury sa kaso ni Amanda. Guilty sa kanyang kaso na first degree at ang hatol ay life imprisonment. Tinawag din siya ng jury na evil personified. Share your comments below at kung mahilig ka sa mga ganitong content, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Marami pong salamat at maaari niyo pong i-check ang iba naming videos. Hanggang sa muli!